George POV. George, here is your baon. Nakangiting saad ni Mama at inabot sa akin ang lunch bag ko. Lumapit ako sa kanya at kinuha ko yon. Thanks. Sagot ko at tumalik sa pisngi niya. Bye, aalis na po ako. Paalam ko sa kanya. Ingat ka. Pahabol pa nito bago tuluyang lumabas ng bahay. Maaga pa naman pero bala kong pumasok na mas maaga ngayon dahil may board meeting at kailangan ko pang ihanda ang mga papeles na kailangan ng boss ko. Natapos ko naman na yon, pero dahil may presentation siya ngayon sa board of directors, kailangan kong ihanda ang mga kailangan niya. Napatin ako sa lunch na daladala ko. In 1 month, wala nang gagawa nito sa akin. Kailangan ko nang sanayin ang sarili ko na ako lang ang gagawa para sa sarili ko. Siguro, nagdamdam lang ako na aalis si Mama nang malaman ko kagabi dahil nasanay na nasa tabi ko siya. Buong buhay ko nasanay ako na palaging may ina na nag-aalaga sa akin pero malaki na ako. Matanda naman na ako. Hindi na ako dapat dumidepende kay Mama. Kaya ko ng sarili ko. Kaya kung aalis siya, hindi na ako tututol pa. Tama nga siya. Hindi habang buhay nasa tabi ko siya pero hindi ibig sabihin na may iwan na ako mag-isa dito sa Pinas. Hahanap na ako ng lalaking makakasama gaya ng gusto niya. Buo na ang desisyon kong tumanda mag-isa, kaya kailangan ko na rin sanayin ang sarili ko na hindi dumidepende kahit kanino. Dapat kaya ko maging masaya kahit ako lang at wala akong kasama. Paglabas ko ng gate, kasabay noon ang sasakyan na tumigil sa harapan ko. Kahit hindi pa bumababa ang driver noon, kilala ko na kung sinong nasa loob ng sasakyan dahil ilang beses na rin naman akong sinundo noon mula sa trabaho ko. George! Si Philip ang bumaba mula doon. Hatid na kita. Wika nito na para bang di niya ako sinabihan ng masasakit na salita noong Sabado nang sabihin ko sa kanya na tigilan niya na ang panliligaw sa akin. Malaki ang ngiti nito na parang walang nangyari at okay lang kaming dalawa. Alam kong hindi maayos ang huling pag-uusap namin dahil nagalit siya sa sinabi ko, kaya di ko alam kung bakit nandito siya ngayon. Hindi na, tanggi ko sa kanya. Biglang nawala ang ngiti sa mga labi nito sa naging sagot ko. Sinabi kong itigil niya na ang panliligaw sa akin, kaya walang dahilan para i-entertain ko pa siya. George, I'm sorry. Nabigla lang ako sa mga sinabi ko. Hindi ko sinasadya, sana mapatawad mo ko. Give me another chance para patunayan ko sa'yo na seryoso ko sa nararamdaman ko. Pakiusap ito sa akin pero tiningnan ko lamang siya. Hindi sinasadya? Isa yon sa pinakayo kong salita. Para bang sinasabi niyang inosente ito at kung anumang masasakit na salitang sinabi niya sa akin ay hindi niya kasalanan na dapat ko siyang patawarin. Hindi sinasadya? Yan din ang sabi ni Dad nung malaman namin na may iba pa pala siyang pamilya. Paanong hindi sinasadya? Gayong nasa tamang pag-iisip naman sila ng gawin o sabihin nila mga bagay na yon. George, sa iba mo nilang ibaling ang nararamdaman mo? Walang emosyong sagot ko sa kanya. Nang sabihin ko sa kanyang itigil na niya, nakapag-desisyon na ako noon. Hindi ko galing bawiin ang sinasabi ko. Isa pa, wala naman akong nararamdaman sa kanya at masasayang lang parehong oras namin kapag pinilit pa niya at in-entertain ko pa siya. Dati pinagbigyan ko lang siya dahil iniisip ko na baka pwede. Pero matapos ang nangyari sa pamilya ko, I realized na hindi lahat pinagkakalooban ng happy ending. Kaya bago pa ako masaktan, ililigtas ko ng sarili ko. Isa pa, I never give another chance to anyone. First chance is also the last chance. Isa pa, hindi ko siya gusto at sinabi ko na sa kanya yon. Ayokong sayangin ang oras niya kaya't sinabi ko sa kanya tumigil na siya. I tried to say sorry. Pero kung ano-ano ang sinabi niya, kaya wag siyang umasa, nahaharapin ko pa siya. George, I know you are mad because of what I've said, but please listen, I really like you. Pag mamakaawa nito. Bahagyang tumaas ang kilay ko sa sinabi niya. He called me frigid and boring, and now he will say he likes me? Ang nasabi na, hindi na yun mababawi pa. I don't like you. Walang emosyong sagot ko sa kanya. Di makapaniwalang tumingin to sa akin. Tila hindi nito inaasahan ang sasabihin ko.
Di ko naman talaga siya gusto. Sinubukan ko lang siyang bigyan ng pagkakataon dahil kilala ng nanay ko ang nanay niya at dahil akala ko rin mabait siya. Pero sa mga sinabi niya sa akin, na-realize ko na may itinatago rin siyang ugali. George, you were right. I am frigid. I don't find myself to be attracted to any man. Malamig na sagot ko. Not even to you. Hahakbang sana ko pero humarang to sa daraanan ko. You're just saying that to push me away? Pangulit nito. Hindi ako naniniwala na hindi mo ako gusto. Napataas ang kilay ko sa sinabi nito. Tila ba bilib na bilib ito sa sarili na magugustuhan ko siya. Boss ko nga na maraming babaeng nagkakagusto. Hindi ko nagustuhan eh. Siya pa kaya? Nakukulitan na ako sa kanya. Hindi ko alam na mahinang utak niya para hindi maintindihan ang mga sinasabi ko. Matalino naman siya, pero bakit di niya maunawaan ang salitang hindi ko siya gusto? Leave me alone. Malilate na ako sa trabaho ko. Pagtataboy ko sa kanya. Malilate ako kapag humaharang siya sa daraanan ko. Mabuti na lang at hindi nararamdaman ni Mama. Nandito siya sa labas ng bahay namin kasi alam ko, gagamitin din niya ang ina ko kung nagkataon na lumabas ito. Ihahatid na kita. Hindi na. Salamat na lang pero magko-commute na lang ako. Pagtanggi ko. Bigla nitong hinawakan ang braso ko na parang pinipilit akong sumakay sa kotse niya. Pero hinila ko ang braso ko mula sa pagkakahawak niya. Bitiwan mo nga ako. Pagpapamiglas ko. Huwag ka nang makulit, ihahatid na kita. Giit nito habang hawak pa rin ako. Marahas na hinaklit ko ang braso ko na hawak niya, dahilan para mabitawan niya na ako. Dinig mo naman ang sinabi ko, hindi ba? Hindi ako sasabay sa'yo, kaya umalis ka na. Pagtataboy ko sa kanya. Wala akong balak na sumakay muli sa sasakyan niya, tapos iinsultuhin niya lang ako. Ano ba naman, George? Huwag ka nga magpakipot pa, sumakay ka na lang. Tila napipikon ng saad nito sa pagtanggi ko sa kanya. Pero kung napipikon na siya sa akin, mas napipikon ako sa kanya, no? Kaya naikuyom ko ang kamao ko at oras na hawakan ulit niya ako, tatama na to sa mukha niya. Sabay kaming napatingin nang may sasakyan na huminto sa likuran ng kotse niya. Bahagyang kumunot ang noo ko nang bumaba mula roon ang boss ko. Anong ginagawa niya rito? Bakit pati siya nandito ng ganito kaaga? George, I'm sorry I'm late. Let's go? Nakangiting saad ni Sir Winston sa akin nang lumapit siya. Nagtatakang tumingin siya sa akin, pero pasimple siyang kumindat sa akin na para bang sinasabi, sumakay na lang ako sa sinasabi niya. Tumango ako sa kanya habang si Philip naman, hindi makapaniwalang tumingin sa amin. So, it's him. Hindi makapaniwalang tanong nito. Hindi ko na to pinansin at nauna na akong sumakay sa sasakyan ng boss ko na agad din namang sumunod sa akin. Nakita ko na lang sa side mirror si Philip, galit na nakasunod ng tingin sa amin. Salamat po. Saad ko na magsimula na tong magmaneho palayo habang naiwan naman si Philip sa harap ng bahay namin. Salamat dahil dumating siya at nakaiwas ako kay Philip. O salamat dahil nailigtas niya si Philip sa sapak na sana'y matatanggap mula sa akin. You're welcome. May dinaanan kasi ako and I realized I am near your house kaya dinaanan na rin kita. Alam kong papasok ka pa lang. Paliwanag nito. Kaya pala bigla na lang sumulpot. Pero mabuti na lang at bigla siyang dumating para may dahilan akong mabilis maiwasan si Philip. Nakukulitan na ako sa kanya. Akala ko pa naman, mabait si Philip. Pero di mo talaga makikilala ang ugali ng isang tao, maliban na lang kapag matagal mo nang nagalit ito. Kahit ngayong kasama na sa loob ng bahay minsan, may tinatago pa ring ugali. Kaya't ang hirap magtiwala na lang basta-basta. Parang nagpapanggap na lang lahat ng tao. He is courting you, right? But why do I notice that the two of you are arguing? Lumapit na ako. I told him to stop. Naramdaman kong lumingon to sa akin dahil sinabi ko, You don't like him? I mean, you let him court you, so I thought you liked him. Yun ba ang iniisip niya? Na gusto ko ang animal na yon? No, I tried to like him, but I realized that I'm not capable of liking someone. Simpleng sagot ko sa kanya. Maybe I am still capable, pero sa tuwing iisipin ko na lolokohin lang din naman ako sa huli, mas mabuti pang mag-isa. At least, una pa lang nag-iisa na ako, kaysa naman masanay akong may kasama, tapos bigla akong iiwan dahil lang hindi ako naging sapat.
Ayoko na pati sarili ko questionin ko sa huli dahil lang iniwan at nasaktan ako. That is not true. Everyone is capable of liking someone. You just did not meet someone who will make your heart beat faster. Sagot nito. If it's true, sana maligaw siya para hindi kami magkitang dalawa. Sagot ko. Hindi ko kailangan ng lalaking nervyos lang palang dala sa akin. Baka takihin lang ako sa puso kapag ganoon. Mamatay pa ako ng maaga. Muntik pa akong mapasubsob sa unahan dahil bigla siyang huminto. Napatingin ako sa unahan at nakita ko naka-red light. George, you cannot wish like that. Pagtutol nito sa sinabi ko. Why not? Bakit naman hindi? Bawal bang mag-wish na sana single na lang ako habang buhay? Paano kung nakikita mo na pala? Hindi mo lang siya napapansin kasi busy ka. O kaya hindi mo alam na siya na pala yun. Giit nito. Lumingon ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit parang ayaw nitong marinig na ayaw ko makipagrelasyon. Kung nakita ko na siya, tapos hindi ko siya napapansin, ibig sabihin hindi ako interesado sa kanya at wala akong pakialam sa existence niya. Simpleng sagot ko sa kanya. Di makapaniwalang napatingin to sa akin. Napanunok pa ito. Paano kung di ka makapag-asawa? Baka naman sisihin ako kasi isipin nila masyado kong striktong boss at di mo na nagaw makipag-date pa. Medyo napangiti ako sa sinabi niya. I really have no plans to get married so I won't blame you. Sagot ko sa kanya. Desisyon ko naman na hindi pumasok sa isang relasyon. Wala siyang kinalaman doon kaya bakit ko siya sisisihin? Napailing ito sa sagot ko. Narinig ko pa ang mahinang pagmumura nito na ikinakunot ng noo ko. May problema po ba? Tanong ko. Mukha kasing hindi siya masaya sa naging sagot ko. No, nothing, he smiled. Tumingin ako sa kanya pero hindi na ako nagsalita. Napansin kong biglang sumeryosong mukha niya hanggang sa makarating kami ng opisina kaya ako na rin ang kumibo. Isa pa napapansin ko palagi na lang kami nag-uusap tungkol sa personal na buhay namin ng mga nakarang araw. Isang bagay na hindi naman namin pinag-uusapan dati. Dati tungkol sa trabaho lang madalas pag-usapan namin pero nitong mga nakarang araw nagtatanong siya tungkol sa mga personal na bagay sa akin. May balak na kaya siya mag-asawa at sa akin siya kumukuha ng ideya? Wala siyang mapapala dahil para sa akin, sa panahon ngayon, parang sugat na ang pagpapakasal. Sugal. May nananalo, pero marami ring natatalo. Lalo na kapag pinilit mong ilaban hanggang sa maubos ka. Tapos sa huli, walang matitira sa'yo kundi sakit at panghihinayang. Ayoko maranasan yon kaya hindi ako susugal sa kahit na sinong lalaki. Ayoko nang matalo. I will just play safe. Matapos ang board meeting, nagtungo kami ng boss ko sa isa sa mga mall na pagmamay-ari niya upang i-check ang lugar. He always does round checks once a month. While my boss is talking to one of the investors, nagtungo ako sa third floor pero bago pa ako makasakay sa escalator, may nakita akong babaeng nahihilo. Agad ko siyang nilapitan bago pa siya bumagsak. Tinulungan ko hanggang makaupo sa may bench na malapit sa harap ng escalator kung saan may fountain sa gitna. Are you okay, ma'am? Yes, thank you. Bigla lang umatake yung migraine ko. Siguro kaedad lang to ng nanay ko. She looks sophisticated and young, pero kung kikilatusin mabuti, makikita ng edad niya. Maybe in her 50s? Do you have meds on you? No, but don't worry, I'm okay now. This is just episodic. Thank you. Are you sure, ma'am? Mukha kasing masyado masakit ang ulo niya dahil nakikita ko sa mukha niyang medyo napapapikit pa siya. Yes, thank you. I will just call my driver to get me here. Nagmamadaling kinuha nito ang cellphone sa bag at may tinawagan. Habang ako'y nanatiling nakatayo lang sa harapan niya. Kailangan ko munang siguruhin na nasa maayos siya bago ko siya iwan. May lumapit na isang maedad na lalaki na nakaputing polo sa amin. Ma'am, mabilis inalalayan ang babaeng nakaupo pero tumingin muna sa akin bago tuloy ang humakbang. Thank you for your help. Kinuha nito ng bag at inabot sa akin isang calling card. If you need help, just call me. I will gladly return the favor of helping me today. Wika pa nito bago tuloy ang umalis. Napatingin na lang ako sa hawak na calling card. Josephine Ferrer, President, Ferrer Industries. Ferrer Industries? It's the same company where my father is working as COO. Ibig sabihin, big boss ng ama ko ang babaeng yon?
I put the calling card in my pocket and continued doing my work. Chinecheck bawat businesses na nasa loob ng mall. Madali ko lang yung natapos dahil ang mga shop na hawak lang naman ng kumpanya ang pinuntahan ko dahil may ibang parte ng mall na may tenant. Pero mga luxury brand lang kasi ang nandito, kaya hindi rin mahirap i-check dahil alam naman nila ang mga protocol at sumusunod naman talaga sila. Hi Ma'am George! Masayang bati sa akin ng isang office staff. Nang bumalik ako sa opisina ng mall sa 4th floor. Nandito ang opisina ng mga office staffs ng mall. Nakita ko sa isang cubicle, may mahabang mesa ang boss ko na kausap ang supervisor ng mall at iba pang staffs. Glass wall ang cubicle kaya't kitang-kita namin sila. Hindi lang namin marinig ang pinag-uusapan nila. Nanatili ako sa pwesto ko habang pinapanood ko lang silang dalawa na nag-uusap. Napakunot noo ako na mapansin ko ang isang staff na babae. Kanina pa nakatitig sa boss namin habang nakailang hawi na sa buhok niya para ilagay sa likod kahit wala namang buhok na kumakalat sa mukha niya. Nagpapakit ba to? Tapos parang baliwala lang naman sa boss ko. Umupo ako sa isang vacant swivel chair habang hinihintay na matapos ang boss ko sa kausap niya. Di ko alam kung sekretarya pa ba ako ngayon o bodyguard dahil wala na akong ginawa kundi panoorin sila na nagmi-meeting. Sabay kaming pumarito ng boss ko kaya hindi ako makakabalik sa main office dahil wala naman akong sasakyan. Wala akong choice kundi ang hintayin siya. Unang floor lang kasi ang chinek niya dahil balak niya ng paluguin ang empleyado nito habang ako na nagtutungo ng second to third. Maayos ang lahat. Masyado lang mabusisi ang boss ko. Kaya gusto niya siya mismong titingin sa buong lugar lagi. Isa yon sa mga bagay na maganda sa kanya. Kahit minsan parang happy-go-lucky siya, alam ko seryoso talaga siya sa trabaho. Di talaga niya kakayaning mamahala ng isang malaking kumpanya kung hindi siya magaling. Tumaas ang kilay ko na mag-abot sa kanya ng folder pero kitang-kita kong pagdaitin ng mga kamay nila. Mahaba masyado ang short envelope para maglapat pa ang kamay nila pero pagkataon talaga na iisang parte lang hinawakan nila. Muli akong napatayo sa kinupuan na mapansin na malapit nang matapos ang meeting. Agad akong lumabas ng opisina. Bibili muna ako ng iced americano para sa boss ko. Bago ko makalapit pa sa isang coffee shop sa loob mismo ng mall, may isang tao kong nakasalubong at kitang-kita ko ang gulat sa mukha nito nang makita ko. Biglang nanlilisik ang mata nito habang ako naman parang walang pakialam na tumingin pabalik sa kanya. Iiwasan ko sana to dahil ayoko ng gulo ngayon. You! Galit na saad nito at lumapit pa talaga sa akin. The bitch who pulled my hair? Step back if you don't want me to make you bald this time. Mahinang saad ko, puno ng pagbabanta. Nakita kong napaatras ito. Napatingin ako sa itsura niya. Matangkad siya sa akin lalo na't parang tori ang suot nitong heels. Kulot ang buhok na halatang pinakulot lang naman. Tattoo ang kilay at ngayon lang nakita na maayos ang mukha nito. Mukha itong mangga. Don't you know me? Mapang-insulto ko siyang tinignan mula ulo hanggang paa at bago muling tumingin sa mukha niya. I don't know you. Maliban sa katotohanang anak ka ng isang kabit. Palaban kong sagot sa kanya. My mom is not a mistress. Hindi kabit ang mommy ko. Dad is already with us. He chose us. He loves us. Tila naghahamon to ng away ah. Kahit mas matangkad siya sa akin, hindi ko siya uurungan, kaya wag niya akong subukan. He did not choose you. We threw him out. That's different. Malamig kong saad dito bago ko to lampasan na nangkakalaitin na sa inis. Gusto kong ipamukha sa kanya na pinili sila ng ama ko dahil wala na siyang choice. They are the second family. Maaaring nasira nila ang pamilya namin pero mananatiling kabit ang nanay niya. Yes, maybe my father really chose them kasi mas pinili nitong masira ang pamilya namin kaysa itama ang mali nito una pa lang. He chose to hide and have an affair rather than admit what he did. Kaya mahirap patawarin ng ama ko kahit magsorry pa siya. I am at work right now, kaya kahit gusto kong ingod-ngod ang mukha ng babaeng yun sa sahig, hindi ko magawa. Pasalamat siya at nasa trabaho ako ngayon. Kung hindi, uuwi siyang dumudugo ang unguso at ilong niya. Nangangati pa rin ang mga kamay ko sa kanya. Alam ko magtatagpo ang landas namin. Pero kung lalapit siya para ipagyabang na nasa kanila ng ama ko, hindi niya ako mapapaiyak sa bagay na yun. Tanggap kong gago ang ama ko, kaya kahit anong gawin niya, wala na akong pakialam pa.
Agad kong inabot sa boss ang iced black Americano nang matapos ang meeting niya pero napakunot noo ito na makitang may hawak din ako gaya ng iniinom niya. Since when you started drinking iced Americano? Takang tanong ito. Today. Nagsimula itong maglakad palabas habang nakasunod kami sa kanya pero biglang may babaeng nagmamadaling lumapit dito at dumamba ng yakap. Nagmamadaling tinulak nito ang babae na makabawi pero di gaya ng ibang babae tila nandidiri ito. Wala ngang asar na makikita sa mukha. Who is she? Girlfriend? Tanong nito habang nakatingin sa akin. She's my secretary. Sagot ng boss ko at nakatingin na sila pareho sa akin. She looked like a doll. Parang manika sa ganda at madalas nakikita kong larawan niya sa billboard sa kalagitnaan ng EDSA. I know her. She is the senator's daughter at pinsan siya ng boss ko kung di ako nagkakamali. Oh really? She's cute. Hindi kayo bagay kasi pangit ka. Saad nito at ngumiti sa akin. I am Karen, your boss' favorite cousin? George. Simpleng saad ko at tinanggap ang pakikipag-handshake niya. Ang lambot ng kamay niya. Nice to meet you. I heard a lot about you. Bumaling to sa boss ko. Ngumisi ng malaki. Just go, Karen. Pagtataboy ng boss ko bago pa to makapagsalita. Don't mind her. She's crazy. Saad ng boss ko. Di naman. Mukhang inaasar lang siya ng pinsan niya. She's beautiful. Di ko mapigilang sabihin. Lumingon ako sa papalayong figura ng babae bago sumunod sa boss ko. Mas maganda ka. Sawa na ako sa pagmumukha niya. Sagot nito bago uminom sa hawak itong iced Americano. Bahagyang nag-init ang pisngi ko sa sinabi ng boss ko. Napangangapa ako pero agad din akong nakabawi at pinakalma ang sarili ko. Di ko alam pero bigla ako nahiya. Tinawag lang ako maganda. Siguro dahil hindi ako sanay na pinupuri ako. Hindi ba dapat mas magsawa kayo sa mukha ko dahil araw-araw tayo nagkikita? Huminto ito at tumingin sa akin. Napaatras ako na ilapit niya ang mukha sa akin habang nasa bibig pa rin niya ang straw ng ice Americano na iniinom niya. Napakurap ako na ilang beses sa sobrang lapit ng mukha niya. Nahigit ko ang hininga ko. Nope, di naman nakakasawang mukha mo. Saad nito bago lumiw sa akin at humakbang na parang walang nangyari. Napabuga ako ng hangin at napailing. Sumunod na lang ako sa kanya. He really loves to make comments that I don't know if I will believe or not. Napahawak ako sa mukha ko. Hindi siya nagsasawa sa pagmumukha ko. Hindi ko alam kung bakit napangiti ako. Agad kong ipinilig ang ulo ko at sumeryoso.